Purihin ang Panginoon sa napakagandang awitan natin. Sa pagpupuri sa ating Panginoon, tunay na ang sa lahat ay sumigla, nakadama ng banal na Espiritu sa ating pagpupuri. At ngayon, dadagdagan natin ito, pupunan natin ito ng magandang paghahatid ng mabuting balita at na magmumula sa ating napakagwapong pastor. Atin po, hindi na lang po siya pastor ngayon, reverend na po siya at purihin ang Panginoon sa kanyang buhay. Maraming salamat sa kanyang kabaitan, isang napakabait na pastor at hindi mahirap lapitan. Ano man ang inyong hilingin sa kanya, ibibigay niya, lalo na pagkasasakyan. Pagka kailangan niyo sasakyan, ipapahiram niya yung kanyang sasakyan kahit yung pinakabago niyang sasakyan. Napakabait na pastor at purihin ng Panginoon sa kanyang buhay. Siya ay patuloy na pinagpapalan ng Panginoon, patuloy na ginagabayan sa kanyang hanap buhay at ganun din sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ko na po pahabain sapagkat tayo ay pare-parehong naghihintay ng mga banal na salita ng Panginoon. Siya po ay si Reverend Pastor Rani Dakal. At pamiyapin po natin siya. Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang buhay. Thank you, Lord. Kulang na lang sa akin, baril PSG. Parang konti. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Pwedeng muna natin yung ating mga cellphone. At yung mga dyan po, pwedeng pwede pong lumapit po tayo dito sa bandang harapan. Alam niyo po, matagal po yung rotation. Talagang nararamdaman po talaga yung kaba. Lalo ngayon, mayroon tayong, andito yung aking teacher. Napakahina ko po talaga sa yung communication skill. kaya lalo akong kinabahan. Pero andyan po ang ating Panginoon. Siya po ang magbibigay ng kalakasan. Kanina yung mga kinanta natin ay talagang sabi ko parang hindi na ako magsasalita kasi tumama na lahat yung ating mga kanta ngayong araw. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon. Bago po ako mag-umpisa, manalangin po na tayo. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa oras nito, sa araw na ito, Panginoon, na kami po ay iyong tinipon sa sabay sambahan na ito, Panginoon, na iyong inilaan para sa amin. Alam po namin, Panginoon, kapag kami po ay nandito, kami po ay ligtas at mabibless, Panginoon. Anuman, Panginoon, ang mga nakapaligid sa simbahan ito, ay alam po namin na kayo po ang lumikha, kayo po ang nagbigay, at magbibigay din po sa amin, O Diyos, ng kaliwanagan sa aming buhay. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Mga kapatid, pag-uusapan po natin ang apat na magkakaibigan tungkol ito sa kanilang pananampalataya, yung katatagan ng kanilang pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. At ito po ay makikita natin sa Book of Daniel, Daniel 3. Yun, kanina parang nasi-series yung yung devotion kagabi, tapos yung mga kanta ngayon. Alam niyo po, ang Book of Daniel po, yan po ay ang lesson po diyan ay yung pagmamahal, yung pag-ibig na nararamdaman nila Daniel sa Panginoon, sa Diyos. Ngayon po, Daniel 3, chapter 3 po ay napakahaba po yan. Kaya maaring pag-uwi nyo sa bahay, yan na po ay inyong basahin. Pero magbibigay lang po ako ng ilang verse para po sa ating topic po ngayon. Ito po, basahin po natin, Daniel 3:15 to 18. Sabi po sa chapter 15, verse 15, Now, if you are ready, at the time you hear the sounds of the horn,
flute, harp, lyre, and psaltery in the symphony with all kinds of music, and you fall down and worship the image which I have made. Good? But if you do not worship, you shall be cast immediately into the midst of burning fiery furnace. And who is the God who will deliver you from my hands? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king. Dito po si King Nebuchadnezzar po ang tinutukoy dito na king. Oh, Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If that is the case, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us from your hands, O King. Dito po mga kapatid, yung apat po dito, yung sila Shadrach, Meshach at Abednego ay mga ano po yan, mga Jewish, mga Jew. Sila po ay binigyan ng yung karapatan o binigyan sila ng katungkulan sa Babylonia. Ito po ay pinamumunuhan po ni Nebuchadnezzar. In this story, King Nebuchadnezzar desired for worship. Pride placed the king in the dangerous position. Talagang ang king talaga, pag nag-utos yan, pag hindi ka sumunod, ay siguradong may kalalagyan ka. Kaya mayroong pong warning dito si King Solomon about pride. Ito po ay mababasa rin natin sa Proverbs 16 verse 18. Pwede na rin pong basahin yan. Kadalasan mga pagkapatid, pride goes before a fall sa atin po lahat. Pride goes before a fall. At ito ang nangyayari at nangyari sa hari had a fall in his future. Nangyari ito po sa hari kasi po yung pride na pinairal niya ay doon po sa future ay ito ay nakaptan niya. Mayroong tinatawag na Great Golden Image na pinagawa ni Haring Nebuchadnezzar at mahigpit na ipinag-uutos niya na ang lahat ng nakatira sa Babylonia ay dapat lumuhod at sumamba sa ribultong ito, sa gintong ribultong ito. Kapag narinig ang tunog ng trumpita, he demanded that everyone fall down and worship it. Diba? Tunog pa lang ng trumpet. Dito po na makikita po natin na ang salita ni Haring Nebuchadnezzar ay napakatindi. Kasi po, doon pa lang sa trumpita pa lang ang gagamitin, marinig utos niya po yun, ay luluhod na at sasamba sa ribultong ginto. Baliktad. Dito po mga kapatid, may tatlong tao nag-refuse. Sa utos po na Nebuchadnezzar na i-worship ang kanyang ribultong ginto ay napaka-delikado. To refuse meant to be cast into a furnace, into a fiery furnace. May tatlong Jewish, ito po yun, kinabi ko kanina, may tatlong Jewish boy who refused to bow down to the king of Babylon. Yan po ang ating pag-uusapan mga kapatid sa oras na ito. Kung gaano katatag ang kanilang pagtitiwala, ang kanilang pagsamba at pagmamahal sa kanilang Diyos. Siguro alam niyo po, Panginoon, mga kapatid, kung ano po ang tinutukoy na Diyos ng mga Hudyo. Amen po?
Mayroon po akong tatlong points to share with you. Ito po ang una. Ang title ko po pala, nakalimutan ko na, Man in the Fire. Ito po ang aking title. Okay? Natitense ako. Mayroon ditong bisita eh. Okay. Sige, patuloy po tayo. Who wouldn't been to the king? Ito po ay puro question mark. Next. The king's command was clear. The king command was clear. Talagang napakalinaw po ito, no? Malinaw ang utos ng hari, kaya wag dapat suwayin. Dahil ito ang mangyayari sa kanila, sa atin. Kung i-apply po sa atin ito. Pero ito ay naka-apply sa mga nasasakupan ng hari sa Babylonia. Ito po ang mangyayari sa kanila. Next. Those who refused to bend their knees to the image would die. Yun. Isipin po natin ito. Ang pananatiling nakatayo ng mga taga-Babylonia at hindi lumuhod at sumamba sa Great Golden Image ay signal ng suicide. Kaya, wag po tayong luluhod. Para hindi tayo mag-suicide. Okay. Wag natin gagawin yan. Subalit mayroon na nindigan po dito. Ito po yon. Hindi sumunod sa utos ng hari. Next, sina Shadrach, Meshach, at Abednego stood tall. Talagang nagmatigas po sila. Talagang nakatayo sila na animoy talagang. Kasi siyempre kaya tinawag na stood tall, talagang hindi sila natinag. Yung mga iba nakaluhod. Sila nakatayo. Ibig sabihin, sila yung mataas. Di ba? Kasi lahat nakaluhod eh. Kaya sila ang mataas. Shadrach, Meshach, and Abednego stood tall at his call. Ito po yung mga kapatid. Talagang lahat po ng mga tawag, ang panawagan ng hari na si King Nebuchadnezzar ay hindi po sinunod ng tatlong Hudyo. Mga bata po mga to. Na maaring sapitin nila ang kanilang na maaring hindi sila nakakaramdam ng takot. Ayun na naman. Una tinag na maaring sapitin nila sa kapangyarihan po ng hari. Walang takot. Ha? Bakit kaya? Gayon na lamang ang paninindigan nilang tatlo. Next, so bending their conviction as grieving their God. Pwede pong plus po yung Ephesians 4:30. Basahin po natin. Ephesians 4:30. Ayun, ito po. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Ayun pala. Sina Shadrach, Meshach, at Abednego, ang mga teenager who loves the Lord, na ayaw nilang malungkot ang kanilang pinakamamahal na Diyos. Mga kapatid, tayo po dito. Inaatin ba natin na malungkot ang ating Diyos? Hindi, di ba? Tayo mga mananampalataya, aatimin ba natin na malungkot ang ating Diyos? Despite sa kanilang pinagdadaanan sa buhay, they maintain faith in God. Sila ay naglilingkod sa hari. Kaya kahit anong utos ng hari na mag-worship sila doon sa golden image, hindi sila sumunod. Bakit po? Anong sabi nila?
naglilingkod po kami sa inyo, pero hindi ka namin dapat worshipin. Hindi kami dapat mag-worship. Magkaiba po yung paglilingkod o nagtatrabaho, pero kaysa yung worshipin mo ang isang hari, worshipin mo ang isang bagay, worshipin mo ang isang tao. Amen? Mataas po ang kanilang katungkulan dito. Dahil naglilingkod sila sa hari, sa Babylonia, kaya marami po ang nainggit sa kanila. Gusto silang parusahan, gusto silang batuhin, o gusto silang ibagsak. Pero hindi natinag ang tatlo. Kayo po ang tataning ko, mga kapatid. O sa akin din. Paano kaya tayo maapektuhan sa dangerous decision na ito? Nang hindi sumunod, kapalit kamatayan, o kawalan ng ating buhay. Yung kapag intusan tayo na gumawa ng isang bagay na hindi karapat-dapat, kailangan ba nating sumunod o hindi? Dito po, kayo na po ang sasagot. Alam niyo po kung anong sagot dyan. Hindi ko na po kayo pipilitin. Kaya mga kapatid, ang paninindigan ng tatlo nawa ay apply din natin sa ating buhay. Dahil kapag ito ang ating ginawa, sigurado pong tayo ay magtatagumpay. Next, pangalawa po. Bilisan ko po. Who wouldn't bow to the image? Pwede nyo rin pong basahin, hindi ko na po nilagay. Verse 8 to 18. Next. Bending would have been betraying their Lord. Sa harapan ng hari, ang sino mang makitang nakatayo, ikakagalit po ng lahat. Dahil po may mga sulsul doon. May mga mayroong nakakita doon sa tatlo na nakatayo at doon lumapit sila sa hari at nagsumbong. Kaya doon nagalit po ang hari. Dito malalaman na sobra ang galit ng hari ni Nebuchadnezzar dahil napahiya siya sa lahat. Kahit pa ang tatlo ay binalaan na walang Diyos na makapagliligtas mula sa kanyang kapangyarihan. Amen? Sina Shadrach, Meshach at Abednego ay handang harapin ang lahat ng panganib para sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Tanong po ulit. Handa ba nating ibigay ang lahat? Handa ba nating sacrifice ang lahat para sa ating pananampalataya sa Diyos? These three loyal ones were willing to risk all. Makikita po natin, makikita po ninyo dito. Kahit anong sabihin, panakot ng hari, hindi pa rin sila sumunod. Kahit ihagis pa sila sa naglalagablab na apoy. Naglalagablab na pugon. Kapalit ng kanilang mga buhay, at ito ang kanilang huling hininga. Kahanga-hanga po, mga kapatid, ang tibay at pagmamahal at pananampalataya nila Shadrach, Meshach at Abednego dahil ayaw nilang dayain ang Diyos. Amen? Next. Taking risk for the sake of Christ. Marami tayong pinaglalabanan. Marami tayong pinagkakaabalahan sa buhay na ito. May kanya-kanya tayong sign para magpatuloy sa lakad para sa buhay, para mabuhay. Bawat isa sa atin, iba-iba ang nararamdaman ng puso. Puno rin ang isipan ng mga bagay na gusto nating makamit.
Nagiging busy po tayo. Maraming mga plano. Ang mahalaga, nakapokus ang sarili na magampanan natin ito bawat araw. Ito po yung pinagkakaabalahan po natin. Maraming bagay na gusto nating gawin. Isinasantabi po natin ang pakikipag-usap sa Diyos. Inuuna po natin ito. Inuuna po natin sila. Nakapokus po tayo doon. Dahil sa ganitong pamamaraan, nakakalimutan po natin na mayroong iba pang kasama na handang dumamay at tumulong sa atin. Amen? Andyan ang Panginoon. Andyan ang ating Diyos. Handa siya palagi. Kahit hindi tayo handa, pero handa siya. Kaya po ba natin i-give up ang mga temptation na ito for the sake of Christ? Mga kapatid, unahin po natin ang Diyos na palaging naghihintay sa atin. O katulad din po tayo ni King Nebuchadnezzar na gustong siya lang dapat masunod. Amen? O mas magandang katulad po natin, sila Shadrach, Meshach, and Abednego, na kaya rin natin ibigay sa Diyos ang lahat kahit buhay ang kapalit nito. Amen? Patpakan po natin ang ating Panginoon. Ang katapatan sa Panginoon, may gantimpala po yan. Pagtapat ka, may gantimpala. Kapag hindi ka lumilihi sa lakad, doon sa ipinag-uutos niya, doon sa lakarin na yon na ibinigay ng Diyos, mayroon pong gantimpala. Maasahan ng Diyos, maasahan natin siya sa mahirap na sitwasyon at pagkakataon. Kahagabi, narinig ko pa doon sa devotion, narinig ko pa ang isang testimony kagabi na talagang dumanas ng parang sabi kagabi parang mamamatay na eh. Kunti na lang. Subalit doon sa pinagkatiwala niya ang kanyang buhay, ang kanyang panalangin ay binigay na sa Diyos. Ipinarinig niya sa Diyos. Ito po ay nagdugtungan ang kanyang buhay. Parang nakakatakot po talaga yun. Nakakatakot. Minsan, ang ating buhay, mga kapatid, ay ang mga promise ng Panginoon ay andyan lagi. Pero hindi naman pinramis ng Diyos na smooth ang buhay. Tulad din ng tatlo, hindi naging smooth ang kanyang buhay, ang kanilang mga buhay doon sa Babylonia. Kasi ang kanilang pinaglilingkuran, ang kanilang pinagtatrabuhan ay napakalupit na hari. Ibig sabihin, dumadana sila ng paghihirap din. Siguro, yung mga tao doon, ayaw sa kanila. Kasi mga bata pa ito, mga teenagers po ito eh. Mga bata pa sila na Jews. Kaya, talagang nagpakatatag sila. Naglilingkod sila sa hari, pero ang kanilang sinasamba ay ang kanilang alam na Diyos. Dapat po mga kapatid, kung sino ang alam mong Diyos, kung sino ang tunay na Diyos, doon ka dapat sumamba. Amen? Next. Pangatlo na kaagad. Who could be burned? Ito po. Verse 19 to 30 yan. Basahin nyo na rin po, pero kasi mahaba talaga eh. They notice another man in the fire. Nagtaka ang lahat. Pati yung hari nagtaka eh. Kasi, dito, nung inihagis nila ang tatlo sa
pugon ay wala silang kasama. At sila pa ay nakatali. Tinali sila. Subalit pero bago sila hinagis doon, halos 7 bisis na inutos ng hari na palagablabin ang apoy ng pugon. Dahil doon sa galit, siguro namumulan na nung pisngi niya. Kahit yung tainga niya siguro, baka pula-pula na rin sa galit. Dahil hindi nga sumunod yung 3. These 3 men of faith were not alone in the fire. Diba? Yung 3 ay hindi sila nag-isa doon sa pugon. Amen? Ngayon po, marami po sa atin, may 2 lang, magkasama lang sila sa isang bahay, 2 lang sila, 3, 4, 5, o 6, kahit 10. Tandaan niyo po, mayroon pa kayong isang kasama. Sino po ang kasama natin? Si Lord, ang Diyos. Amen? Yun po. Tingnan niyo, inihagis sila doon sa naglalagab na apoy. Ibig sabihin, lahat po ng ating mga dinaranas, lahat po ng mga problema, pagsubok, o anuman ang ating pinagdadaanan, may kasama tayong Diyos. Amen? Kaya, napakasarap po ng mabuhay sa mundong ito kapag kasama po natin ang Diyos. Amen? Kasi sabi po nung hari, hindi ba 3 kalalakihan ang ating inihagis sa naglalagablab na pugon? Sa gitna na naglalagablab na pugon? Nagtaka siya Mga kapatid, mayroon pong 4 na tao sa loob ng fire furnace na naglalakad sa kalagitnaan nito. Mayroon po tayong kasama. Kung sinamahan sila, ngayon din po, sasamahan din po tayo ng ating Panginoon. Amen? Kasama po ng 3 Hudyo na hindi nasunog, kahit nasunog man ang kanilang mga roof na tinali sa kanya, subalit mga kapatid, ang kanilang damit, ang kanilang buhok, lahat lahat ng kabuuan ng kanilang katawan ay hindi nasunog. Kahit nangamoy usok, hindi. Dahil po, ipinadala ng Diyos ang mga anghel para sila ay iligtas. Kayo rin po, tayo rin po, ipapadala ng Diyos ang kanyang mga anghel para tayo ay bantayan, ingatan, alagaan, anuman ang ating sitwasyon. Amen? Mayroon tayong mga bagay na gustong makamtan. Subalit, pag hindi natin nagawa ito, ay nasasaktan tayo. Pag hindi natin nakamtan ito, ay nasasaktan tayo. Dahil po, hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos. Amen? Maniwala po kayo mga kapatid. Ang tunay na pagmamahal at pananampalataya sa Diyos ay hindi po nagpapabaya. Hindi po tayo pababayaan. Dahil ganito ang pinatunayan nila Shadrach,
Meshach, at Abednego. Mayroon po akong isang kwento. Pero, next po muna tayo. Those who walk with God are never alone. Basahin po natin ang Isaiah 41 verse 10. Sabi po dyan, "Fear not, for I am with you. Be not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Gusto ko lang pong magkwento ng slide lang. Matagal pa naman po. Sa isang liblib na lugar, mayroong isang bahay. At may nakatira doon mag-ama. Tapos, medyo ang kanilang bahay may kalayuan doon sa mga kapitbahay nila. Kaya nung bandang hapon na, dumating ang kanyang anak na lalaki. Kahit babae, pwede rin. Basta importante mag-ama. Dito sa kwentong ito. Sabi nung anak, "Tay, pwede po ba akong magpaalam?" Sabi niya, "Bakit, saan ka pupunta, anak?" "Mayroon pong kasiyahan doon sa bahay ng kaklase ko. Pupunta po ako." Pero sabi ng tatay, "Naku anak, gabi na. Nakakatakot pag uwi mo." Sabi ng tatay. "Hindi po, tay. Uuwi rin po ako agad bago't sumapit po ng hating gabi." Niya. "Naku, lalong nakakatakot yan. Pero ganito na lang," sabi, "mayroon tayong kasunduan," sabi ng tatay. "Papayagan kita, pero mayroon tayong kasunduan." "Sige po, tay," sabi ng anak. "Makikipagkasundo po ako sa inyo. Kapag hindi ka dumating sa takdang oras o alas 12 ng gabi, ay hindi ka na makakapasok sa loob ng bahay. At dyan ka na matutulog sa labas." Doon sa bahay nila ay wala pa yung kuryente, wala pa yung ilaw na kuryente. Ano lang, yung mga bututoy lang eh. Kaya ibig sabihin, madilim lang. Yung pag mga lampara lang, malilit lang yung naliliwanagan. Sabi niya, "O sige," sabi ng tatay, "pagbibigyan kita. Subalit pag hindi ka dumating bago mag-alas 12 ng gabi, ay dyan ka matutulog sa labas at hindi ka makakapasok sa bahay at wala kang ilaw," sabi ng tatay. "Sige po, tay." Umalis yung bata. Nagparty sila ng mga kaibigan niya. Ang tatay naman, andoon sa labas, mayroon siyang tumba-tumba. Habang dumadaan ng oras, naghihintay yung tatay. Subalit wala pang malapit ng mag-alas 12, wala pang dumarating na anak. Ngayon, ang anak naman ay nakita niya ang oras. Sabi niya, wala pang alas 12, kaya pa. Andun pa siya doon sa park. At dumating po ang oras. Sa pangalawang tingin niya sa orasan, ang anak ng anak ay lampas po ng alas 12. Sa mga tawid po, lampas na po doon sa pinag-usapan nila, pinagkasundoon nila ng kanyang tatay. Kaya nung pag-uwi ng bata, nagmamadali siyang umuwi. Talagang tumatakbo. Pagdating niya doon sa kanilang bahay, napakadilim. Dahil walang ilaw, hindi siya binigyan ng ilaw. Ang tanging ilaw lamang ay yung doon sa loob ng bahay. At ngayon sumilip yung bata, sumilip yung anak doon sa maliit na butas ng kanilang pintuan. Sabi niya, "Naku, talagang dito ako matutulog sa labas." Napakaliit ng ilaw. Ibig sabihin, wala siyang ilaw doon sa labas. Kinakatok niya ang tatay niya. Hindi sumasagot ang kanyang tatay. Hanggang paglipas ng ilang minuto, ilang panahon, ang bata andoon, nakahiga na doon sa dating higa ng kanyang tatay. Balit napakadilim. Natatakot siya. Paano po ba ito? Paano ito? Natatakot pa naman ako sa kadiliman, sabi niya.
At biglang, sa kanyang pagpapahinga, sa kanyang pagkahiga ng bata, ay biglang lumangit-ngit ang pinto. Bumukas ang pinto at binuksan ng tatay. At ngayon, lumapit ang anak. Tay, pasensya na po. Hindi po ako dumating sa takdang oras. Sabi ng tatay, anong gagawin natin? Nagkasundo tayo na kapag hindi ka dumating, diyan ka matutulog sa labas ng walang ilaw. Opo, tay. Kaya ang bata, bumalik siya doon sa higaan. Isinarang muli ng tatay ang pinto. At maya-maya na naman, ay binuksan ang pinto. Lumabas ang tatay. May daladalang, ano ba yung tawag sa higaan? Banig at 2 unan. Tingnan po. Pakinggan niyo po. May daladalang banig at 2 unan. Sabi niya, anak, di ba nagkasundo tayo na kapag hindi ka dumating sa tamang oras, ay diyan ka matutulog sa labas? Opo, tay. Pero, inilatag yung unan, ng banig. At inilagay yung 2 unan. Ngunit hindi tayo nagkasundo na matutulog ka dyan sa labas na hindi ako kasama. Tignan po natin kung anong ibig sabihin ng kwentong ito. Hindi sila nagkasundo na matutulog ang kanyang anak sa labas. Pero hindi sila nagkasundo. Hindi nila pinagkasunduan na matutulog ang bata na mag-isa na hindi niya kasama ang kanyang tatay. Tayo rin po mga kapatid, kahit tayo mga nagkasala, kahit nahihirapan po tayo, ano man po ang ating nararanasan, hindi po tayo hinahayaan ng Diyos. Sa kadiliman man, lalong-lalo sa kadiliman, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Next. Those who walk with God are never alone. Po, nabasa na po natin to. Next. Those who believe always accompanied by the 4th man in the fire. Sinong mananiniwala, sinong mananampalataya, sinong nagtitiwala sa Diyos, ay mayroon pong kasama. 4th man in the fire. Kaya 4th man po, kasi po, 3 sila. Tayo, hindi ko alam kung ilan yung mga bilang po ng ating pamilya. Pero makakasigurado po tayo na mayroong isang Diyos na dumarating para sa atin. Our back of faith with true commitment with Him. Yung ating pananampalataya ay totoo pong commitment po natin sa Diyos. Basahin po natin Isaiah 43 verse 2. Sabi po dyan, when you pass through the water, I will be with you. And through the river, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall be flame scorch you. Hindi po tayo masusunod. Even the smell of fire was taken from us because our loving God is with us. Amen? Tapos na po ako. May lessons po dito. Ito po ang application ko. True faith is faith in the Lord Jesus Christ. Confidence and trust in Jesus Christ that leads a person to follow Him. At sa aking pagtatapos, mamaya kakanta muna ako Ito pa atong conclusion ko. God can do the impossible. Yan po yung mga kinanta natin kanina.
out and endurance, surviving in the fiery furnace, is a proof of God's protective nature in His power over all things. God rewards those who are faithful to Him. Amen? Mayroon po akong kaduwit eh. Ito, kakanta po kami para sa ating Panginoon. Natakot ako. Yung aking supportive, very supportive na asawa. Bilisan mo kasi baka mawala ako. Psalms 59 verse 16. Ito po ay para po sa ating You seem so far away, a million miles or more, it feels today. Though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. I don't know what to say, I don't know where to start. But as you gave the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. But I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. Amen? But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will pray. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will sing, I will sing. Praise the Lord. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, sa mga banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa iyong mga salita na iyong pinagkaloob po sa akin Panginoon, at ito po ay naibahagi po ko po
sa kanilang lahat na mananampalataya katulad ko. Marami pong salamat, O God, dahil hindi mo kami pinapabayaan. Alam po namin na sasamahan niyo po kami sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Anuman, Panginoon, ang aming gagawin, saan man kami pumunta, sasamahan niyo po kami. Hindi niyo po kami pababayaan, alalayan niyo po kami. Hindi kami, alam po namin na hindi po kami mag-iisa. Hindi kami matitinag, Panginoon, na magsamba, sumampalataya sa inyo dahil ang iyong kapangyarihan lamang ang dapat sambahin at paglingkuran. Kayo po ang Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na hindi nagbibigay ng anumang alalahanin sa buhay. Bagkus o Diyos, kinukuha niyo po ang lahat ng ito para sa amin upang sa ganon, kami po ay maging matatag, mamuhay sa mundong ito na kasama ninyo magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. God bless. Saktuhan ako sa oras, ha? Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping.